ngayon, mga kababayan, bukod po dyan, sa isyo ng persona non grata, nagbigay din po ng komento etong si Harry Roque. At nanggigigil mga kababayan, dito po kay Vice Ganda. Eto, pakinggan po natin. O pa rin ang nasa likod ng pagtatangka na pagtanggal kay Inday Sara Duterte. Maiba naman tayo, itong si komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at Okay, Kuya Lito Olivares, mega love shoutout alisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin, no? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may... Yan tayo Yan tayo Kapag ka nasagasaan, yung kanilang interest, kapag ka nasagasaan yung kanilang puon, sasabihin agad, pinapasahod di ganito, pinapasahod di tambaluslos. Di ba mga kababayan, mas matindi pa yung ginawa ni Harry Roque kay PBBM? Yung sumasayaw-sayaw sila ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, butod-butod, at kung ano-ano pang panlalait yung sinabi nila sa presidente. Di ba mas matindi pa yung kaysa doon sa ginawa ni Vice Ganda? So pwede pala rin naming sabihin na pinapasahod si Harry Roque ng mga Duterte sa pamamagitan ng pera galing sa China? Di umano? Pwede pala naming sabihin na ganyan. Kasi masyado namang makahalata ninyo sa mga pagsasalita ni Harry Roque na masyado niyang pinapanigan ng China. Makahalata ninyo sa pagsasalita ni Harry Roque na masyado ata siyang nabayaran para sirain si PBBM. So pwede rin pala naming sabihin yan. Ang problema sa mga ito, kapag against sa inyo, ang sinasabi, sasabihin nyo agad bayaran. Alam naman po natin mga kababayan kung sino talaga yung totoong bayaran. Yung programa, pag-aari na ngayon ni Tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Masyado ka nang iyakin, Attorney Harry Roque. Alam naman natin, simulat sa poll, si Vice Ganda po ay dilawan po yan. Bonus na nga lang mga kababayan ngayon na nakikiisa sila sa programa ng gobyerno kasi nararamdaman nila na ang gobyerno ngayon talagang walang political color. Kaya lang naman kasi mga kababayan nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos dahil sa mga Duterte. Kasi kung hinayaan lang sana nila na magtrabaho ang presidente, ang gobyerno nito, at inirespeto nila ang pamumuno ni PBBM, wala sana mga kababayang gulo ngayon. Wala sanang tinitingnan ng mga political color ngayon. Ang problema, ang mga Duterte ang gumawa ng paraan para kalabanin ang gobyerno ni PBBM. At ngayon, na hinayaan sila ng gobyerno ni PBBM na harapin nila yung kanilang mga pananagutan, doon na po nagsimula yung mga matitinding pag-atake at paninira ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa ating gobyerno at maging sa ating presidente. So ngayon, yung kay Vice Ganda, sarili po niyang opinion yon. Sarili po niyang biro yon. Dahil nga gaya ng sabi ko kanina, simulat sa poll, alam na naman po natin kung saan talaga nakakiling etong si Vice Ganda. So hindi po pwedeng sabihin na pinapasahuran ng gobyerno yan, pinapasahod ng ni PBBM yan or ni Martin Romualdez yan o kung sino pa man para lang sila siraan etong si dating Pangulong Duterte. Maliwanag naman na yan pong ginagawa ni Vice Ganda ay parte po yan ng kanyang trabaho na pasayahin yung mga kababayang Pilipino po natin. Parte po yan mga kababayan ng kanyang event. Nagkataon nga lang talaga na siguro naalala ni Vice Ganda yung pangako ni Duterte na naudlot na nagpakita ng kayabangan nitong si Digong. So kaya nagagalit dito yung mga DD-shit, hindi nila matanggap na naipahiya etong si Duterte dahil nahalungkat nga yung pagiging mayabang at duwag ni dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos.
Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay Ah, nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag ihang tsaka tandaan nyo mga kababayan na kung ano yung pinanghuhugutan din ni Vice Ganda. Kita nyo naman yung ginawa ng Duterte administration sa ABS-CBN noong mga panahon na nakaupo etong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung makikita nyo minsan sa mga patawan ni Vice Ganda, hindi talaga may iwasan na masagasaan niya etong sina Marcoleta, masagasaan niya etong sina dating Pangulong Duterte. Kasi yan nga namang mga yan ang nanguna talaga mga kababayan para maipasara eto pong ABS-CBN. Kaya, naiintindihan din natin kung ano yung pinanghuhugutan ni Vice Ganda mga kababayan kung bakit binibira niya si dating Pangulong Duterte. Kaya nga nagtataka ako dun sa mga DDshit bakit itinatanong nyo pa kung ano yung pinanghuhugutan ni Vice Ganda kung bakit siya bumabanat ng patawa dito kay dating Pangulong Duterte. Siguro nagka-amnesia ka ata, Attorney Harry Roque, na may ginawa kayong hindi maganda sa network na pinagtatrabahuan ni Vice Ganda. Kaya nga kayo tinitira ni Vice Ganda kasi kayo ang dahilan kung bakit naipasara yung ABS-CBN. isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ayan Ang di ba? ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Grabe no mga kababayan no. Biruin nyo, mukha at ang pinapangarap ni Atty. Harry Roque na doon na abutin etong si Digong sa kulungan mga kababayan sa dahig. Biruin nyo kung ikaw ay legit na supporter, hindi mo sasabihin niya mga ganyan. Kasi yan yung mga salita na makakapagpahina sa loob ng mga DDshit na sumusuporta kay Digong. Ngayon mga kababayan, yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na nakadapa na daw etong si Duterte, nasa dahig na daw, nakakulong 80 anyos na, at doon na daw aabutan. Di ba ano ba yung ginagawa nila kay PBBM? Kahit dapang-dapa na ang presidente, patuloy pa rin nilang sinisira ang presidente. Hindi nga lang si PBBM yung sinisiraan nila kung hindi yung anak ni Pangulong Marcos, yung asawa ni PBBM, sinisiraan din po nila. So ngayon, nagsalita yung walang konsensyang tao, nagsalita etong si Harry Roque mayabang, naduwag din dahil ayaw harapin ang mga kaso niya dito sa Pilipinas. Di ba sila nga yung gumagawa ng ganyang klase ng gawain na kahit dapang-dapa na yung tao anong ginagawa nila. Dire-diretso pa rin yung pag-iimbento nila ng kwento, gawa-gawang mga video para lang sirain ng tuluyan si PBBM sa mata ng mga kababaeng Pilipino po natin. Kaso nga lang ang problema, hindi po kinagat ng taong bayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba Balik tayo sa kanya. Anong kaligayahan ang nakukuha nyo, Atty. Harry Roque, sa ginagawa nyo kay PBBM at sa gobyerno nito? dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? Iyak! At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku ang Pilipino hindi ganyan. Hindi, ako natutuwa ako. Natutuwa ako. Bakit? Kasi umiiyak kayo ngayon dahil sa biro ng isang komedyante. Tinamaan ba kayo? Tinamaan talaga kayo. Kaya ako natutuwa kasi masyado yung pinersonal ang gobyerno, tapos nung binalikan kayo, ito nga yung masakit sa kanila kaya naggagalaite itong mga ito. Ang gumanti sa kanila, hindi taga-gobyerno. Hindi mga taga-suporta ni PBBM. Kung hindi mga dilawan ang rumesbak kay Digong at talagang tinamaan itong mga taga-suporta. Di ba mga kababayan? Kayo ba? Eto mga kababayan press 1 nga dun sa mga natutuwa dun sa biro ni Vice Ganda. Dahil umiiyak ngayon yung mga DDshit. Press 2 naman kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque na hindi po kayo natuwa. O yan. Okay, press 1 dun sa mga natutuwa sa biro ni Vice Ganda. Press 2 kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque na hindi daw kayo natutuwa. O yan mga kababayan, malaya kayo makapag-comment. O yung mga DDshit dyan, tingnan nyo yung comment ng mga kababayan Pilipino natin. Kasi masyado kayong mayayabang
Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa De, na yung tao, sinisipa. hindi. Hindi. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi ni Harry Roque na yan, sana sinabi niya kay Duterte dati yan. Kasi biruin nyo talagang hindi natutuwa ang mga kababayang Pilipino natin sa ginawa ni Digong noon. Nakadapa na yung tao Sumusuko na yung tao. Ano yung sinabi niya doon sa hearing? Sa Congress mga kababayan at saka sa Senate. Minsan nga inuudyukan niya pa yung ating mga kapulisan na piliting manlaban yung mga kababayang Pilipino po natin para na sa ganon matuluyan na. Di ba kahit sino mga kababayan hindi matutuwa sa ganong gawain? Ngayon, yung ginawa ni Vice Ganda kay dating Pangulong Duterte na ipinaalala lang sa taong bayan yung kayabangan ni Digong, yan ba mga kababayan ay pangyuyurak sa pagkatao ni Digong? Hindi, kasi ipinaalala lang ni Vice Ganda yung mga pangako ni Duterte na hindi niya po tinupad. At ngayon, ipinaalala lang din ni Vice Ganda kung nasa saan etong si dating Pangulong Duterte. Tsaka totoo naman yung sinabi ni Vice Ganda. Kapag hinaharas ang Pilipinas, ang mga Philippine vessel natin, ano ba ginagawa sa atin? Pinapaulanan tayo ng isang damakmak na tubig sa pamamagitan ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard. So ano mali doon? Diba? Hindi ko maintindihan dito sa mga DD shit na ito, bakit masyado kayong mga iyakin? Naril talk lang kayo ng kaunti sa pamamagitan ng joke, umiiyak na kayo. So paano pa pag si PBBM ang nagsalita sa inyo? Di baka lahat kayo, humagulgol na sa pag-iyak. Sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana, maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil, Naks ngayon naman. po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, iyak! kaligayahan mo. Iyak ka muna! Iyak ka muna, iyak! Dali, iyak! Nasaktan ba kayo? Iyak! Yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. Bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubwisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang magandang sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa. Nakadepende kasi yun. Nakadepende yan mga kababayan. Totoo naman yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Kapag ang tao nakadapa na dapat hindi na sinisipa. Kapag ang tao mga kababayan yung lugmok na dapat hindi pinagtatawanan at hindi ginagawang katatawanan. Pero nakadepende po yan. Nakadepende po yan sa tao. Alam nyo mga kababayan yung salitang ganyan, yan po ay mas bagay sa ating presidente. Bakit? Yung presidente natin hindi gumaganti Yung presidente natin hindi, kapag siya binabato mga kababayan, hindi siya nagsasalita ng masama laban sa iba. Yung presidente natin napakabait at hindi na lang pinapansin yung mga masasakit na accusation at mga bintang at mga imbentong kwento laban po sa ating presidente. So ngayon yung salitang ganyan, mas bagay po yan sa ating presidente. Dapat yung tao na yung taong sobrang nagpapakumbaba, yung taong hindi gumaganti sa iba, dapat yan po yung hindi tinatapakan. Bakit? Kasi mga kababayan, may kasabihan nga tayo, kung sino yung ibinababa ng iba, yun yung itinataas ng Diyos. So ngayon, tingnan nyo ang nangyari kay Duterte. Sa sobrang pananapak niya at pangyuyurak niya sa karapatan ng ibang tao, ano po ang nangyari sa kanya? Sobra siyang ibinaba ng Diyos. Saglip na iangat siya ngayon, patuloy po yung pagbaba niya sa pamamagitan ng yung mga taga-suporta niya, nagkakagulo na. Yung kanya mga kaalyado, hindi na alam ang gagawin kung paano pa babalikin ng Pilipinas sa itong si dating Pangulong Duterte. Yung request nila na interim release mga kababayan, mukhang malabo nang maaprubahan. Yung abogado ni Digong, hindi natin alam kung nagtatrabaho pa ba para tulungan etong si Digong. So ngayon, saglip na itaas si Digong ng Panginoon, ang nangyari sa kanya mga kababayan,
patuloy lamang po siyang ibinababa kasi kagustuhan ng langit na pagbayarin itong si dating Pangulong Duterte sa mga kasalanan na ginawa nila nung panahon na nakaupo po sila sa gobyerno, mga kababayan. Masyado nilang inabuso yung kapangyarihan nila, kaya masyado din matindi yung karma at balik po sa kanila. Ano po, mga kababayan? So ngayon, itong si Attorney Harry Roque, yung sinasabi niya kay Vice Ganda, personal na opinion niya po yan. Pero para sa akin, mga kababayan, masyadong nasagasaan yung interest at yung damdamin ng mga DD kaya nag-iiyakan ngayon. Anyway, hindi na po ako magtatagal dahil patuloy po ang aming selebrasyon sa birthday ni Ate Nits. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang dami pong nakatutok sa atin ngayon sa ating live at alam natin na lahat kayo nagpapahinga pa at naghahanda na para sa Lunes, sa bukas, no? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa gaya na aking palaging sinasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Ayan. Mga kababayan, nakita nyo, ang daming tinamaan doon sa sinabi ni Vice Ganda. Pero para sa akin, mga kababayan, in my personal opinion, talagang talagang nasaktan yung mga DD doon po sa joke ni Vice Ganda. Kasi naalala nila na oo nga no, sinabi ni dating Pangulong Duterte ito noon pero biglang binawi niya. Oo nga no, kapag yung ating mga Philippine vessel nasa West Philippine Sea, unlimited water nga naman. Kasi pag wina-water cannon tayo ng Chinese Coast Guard, mga kababayan, talagang sobra yung tubig na ibinabato nila sa atin. Tapos sa masaklapan nito, di ba mga kababayan, si Digong nakakulong sa International Criminal Court. Kaya talagang masasaktan sila doon sa biro ni Vice Ganda kasi totoo po yun na nangyari. Kaya masyadong nag-iiyakan ngayon yung mga taga-suporta ni Digong kasi totoo na nangyari yan. Kasi kung yan ay fake news lang, talagang biro lang ni Vice Ganda, hindi naman tatamaan yung mga DD dyan. Kaya lang talaga tinamaan itong mga DD mga kababayan kasi totoo po yung sinasabi ni Vice Ganda. Wala pong hindi totoo doon. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po, mga kababayan, dyan po sa topic na yan na tinalakay po natin.